Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Mukhang naano kayo sa mga kanta. But I hope that you're blessed by that, mga kapatid. And it's wonderful that you can hear some music that yung mga lyrics, mga kapatid, yung message is really talagang we really appreciate those message of the song. And ngayong umaga pong ito, mga kapatid, and I'm thankful for that. But ngayong umaga pong ito ay tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. And if you have your Bible with you, tayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin yung unang verse ng chapter number 4 ng Philippians. Philippians chapter number 4, verse number 1. Let's read it all together. As loud as we can. All together, ready, begin. Therefore, my brethren, dearly beloved and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that we have. Thank you so much, O God, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang magbigay po sa amin ng karunungan, wisdom, and understanding, Panginoon, sa umaga pong ito na aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. Nawa, Panginoon, na maging encouragement po sa amin ito. And Lord, ikaw po ang magtanggal po ng mga hindrances sa aming pong mga puso at isipan, nang sa ganun ay maisa puso po namin na sa isipan ang aming pong pakikinggan ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, bless your word. At dadalangin ko po, Diyos, na gamitin niyo po ako na isang daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. At nang sa ganun, Panginoon, ay makita po namin ang tunay na katuruan at pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay para po sa aming kaligtasan, at yan lamang ay sapat na. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. And again, good morning. And this morning po, mga kapatid, pag-aaralan po natin itong last chapter ng Book of Philippians. At I hope and pray, mga kapatid, na tayo po ay patuloy po na natututo ng more and more dito po sa atin pong pinag-aaralan po, mga kapatid. No, and then patuloy po tayong ma-encourage at mabago po yung buhay po natin bilang isang Kristiyano at ma-change po, mga kapatid, even yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Kasi, mga kapatid, one goal of our studying is just makita po natin kung papaano po mamuhay dapat ang isa pong Kristiyano. No, kasi the Bible should teach us. And ako, mga kapatid, personally, that I have learned a lot of things in my studies alone. Marami po ako natutunan, mga kapatid, sa pag-aaral ko po ng salita ng Diyos. And what I am trying to share to you, I enjoy it. No, I enjoy na i-preach to, mga kapatid, i-share po sa inyo lahat ng aking pong natutunan na nanggaling po dito sa salita po ng Diyos. And I hope, mga kapatid, is that matutunan din po natin. Amen? At matulungan po tayo, mga kapatid, ng atin pong pag-aaral dito po sa salita po ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, it is all by the grace of God. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? And every day in our life, kailangan po nating ma-appreciate yung bagay po na yan, mga kapatid. Sa buhay po natin, na alam natin na minsan parang hindi po nagtatagpo yung dapat na gusto natin sanang mangyari sa buhay natin. Pero, mga kapatid, ang biyaya po ng Diyos ay nandyan lamang palagi yan. Amen? Minsan lang, mga kapatid, talagang nadadala lang tayo ng mga bagay at pangyayari po sa ating buhay. No, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na mag-aral po ng salita ng Diyos. At ito pong chapter 4 po, mga kapatid, is actually para siyang ito po ay conclusion at continuation po, mga kapatid, dito po sa thoughts ng chapter number 3, itong verse number 1 and some of these, mga kapatid. And we understood na
makita natin mga kapatid kung bakit ganito siya naisulat at paano siya bakit naisulat siya ng ganitong bagay ni Apostle Paul po mga kapatid. Now, makita natin dyan mga kapatid sa verse number 1, maintindihan natin at makikita natin mga kapatid na si Apostle Pablo mga kapatid is nagbigay po siya ng encouragement na sa bawat po mga reader and believer sa kanya pong epistles po mga kapatid. Now, makita natin sa bagay na yan kung makita natin kung papaano na minahal ni Apostle Paul at mahal niya ang kanya pong ang mga taga. Of course, this is from Philippians. It is the Philippi po mga minamahal. Na sinasabi niya po diyan that, beloved, therefore, my brethren, my dearly beloved, and long for you. So mga kapatid, makita natin that as Paul nagbigay po siya ng notes, nagsabi po siya na he loved them and he longed for them. Now makita natin mga kapatid that the topic of love in the Philippians mga kapatid is not only mentioned in chapter number 4, but sa simula pa lang mga kapatid na si Apostle Pablo nagbibigay na po ng sulat at nagpapadala na po ng sulat po sa kanila, we can see there that Apostle Paul really loves them. Now, let us read ito pong mga passages na ito mga kapatid. In Philippians chapter number 1, verse number 9, ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, and this I pray that your love may abound yet more and more, and in knowledge and in all judgment. Amen. And verse number 16, sabi niya dyan, the one that preached Christ of contention, not sincerely supposing to add affliction to my bonds. Verse number 17, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. So it's not about, loving sa kapatiran pa mga kapatid, but even in loving us, what they tell you, the truth, and a defense of the gospel. Another verse mga kapatid is in Philippians chapter number 2, verse number 1 hanggang 2. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. The Bible says in verse number 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Now, this is for the believers, kaya sinabi niya po sa verse number 3, na let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. So, wag po magkakaroon mga kapatid ng strife sa church, but actually magkaroon sana tayo ng what? Ng lowliness of mind. Kasi ganun yan minsan mga kapatid ang nangyayari po sa church, kaya po nagkakaroon po ng division. Kasi what we see, what they see is that like I'm better than anyone. But again, mga kapatid, let us always remember that we are irreplaceable. Tandaan po natin yan mga kapatid. Pwede tayong palitan ng Panginoon anytime. So, let us always be mindful of that mga kapatid. And another thing is in chapter number 4, verse number 8, that the Bible says there mga kapatid, finally, brethren, whatsoever are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on this thing. So makita natin mga kapatid that isang bagay na makita natin that how Paul talks about love. And this is not the love of whatever things, the love na inisip po natin mga kapatid, but this is about love na it's for the brethren. A love for everyone so that we may grow and continue na lumago mga kapatid. No, kasi minsan na mangyayari po mga kapatid sa buhay po natin is if hindi po mangibabaw po yung pagmamahal sa bawat isa po sa atin mga kapatid, then ang mangyayari po is what? Magpapagalingan po tayo mga kapatid, magpapatalasan po tayo mga kapatid, mas magaling ako sa iyo, mas magaling ako sa kanya. But in here, Apostle Paul is trying to remind us about the love that he's trying to talk simula pa mga kapatid sa nagsimula yung sulat ni Apostle Pablo sa
sa Philippians chapter number 1, mga kapatid. Amen. And not only that, that Paul has yung kanya pong mga minamahal na mga kapatiran, and also mga kapatid, he longed for them. Amen? And as what we understood mga kapatid, that in this time, si Apostle Paul po mga kapatid, is what? Nakakulong. So meaning that they don't see each other because he is in prison po mga kapatid. At basically, nakakulong po siya. So, he longed for them. Amen. Kaya mga kapatid, isang bagay po nito na parang kahit naman sino siguro mga kapatid, kapag hindi mo nakikita yung kaibigan mo, hindi mo nakikita yung kapatiran mo, then you wanted to visit them, to see them, at makita po mga kapatid. Amen. So mga kapatid, makita natin dito that he mentioned that he longed for the believers in Philippi. Parang namimiss niya na yung mga kapatiran sa Philippi po mga kapatid. Kasi nga basically, he lived with them, he stays with them for a while. And mga kapatid, so gusto niya lang pong makita at gusto niya makita at makasama itong mga taga Philippians po mga kapatid. So he was caught up and put into prison. And mga kapatid, isang bagay na nabanggit po dito ni Apostle Pablo is about my joy. So it's that ito po yung kanyang mga minamahal na kapatiran. He longed for them, and as well mga kapatid, that he had joy for them as well. Amen. Kaya mga kapatid, makikita natin yan dito sa Philippians chapter number 1, verse number 4, na sinabi po ng banal na kasulatan, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Kaya mga kapatid, isang bagay na meron pong joy si Apostle Pablo sa kanya pong mga kapatiran is that isang bagay mga kapatid is he can pray for them. He can give, we can pray for each other, mapag-pray po natin yung ating pong kapatiran po mga kapatid. And that is the joy of Apostle Paul na ipag-pray niya po yung mga kapatiran. Amen? At sa mga bagay po na nakikita natin mga kapatid sa mga churches ngayon na kapag hindi po natutunan yung mga bagay at yung tunay na pagmamahal mga kapatid, ano pong nangyayari sa mga church? May mga division, may mga bagay na dahil ito lang ang level mo, dito ka lang. At pag ganito ka, dito ka, pag ganyan ka, dan ka. So ganun po nangyayari mga kapatid. And somehow mga kapatid, minsan dahil sa laki po ng church, parang hindi na po nakikita yung mga bagay po na yan. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon that I can see you and our desire and goal na wala pong division po sa atin. Kahit ano po ang status ng buhay po natin. Amen? Kasi mahirap mga kapatid na minsan, dahil ganito lang ako, ganito lang, dito lang ako. Ngayon mga kapatid, if the church is like that, wag din po nating hayaan na yung sarili natin na parang wag natin isali o i-fellowship yung sarili natin mga kapatid. We love everyone. Amen? And we will pray for you and we will help you as much as we can. But mga kapatid, dito makita niyo po yung puso po ni Apostle Paul that he is always praying for them. And as well as we are praying for you always po mga kapatid. Verse number 25 ng Philippians chapter number 1, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Amen. That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, marami ka po talagang matutunan dito kay Apostle Pablo. Kung paano niya po i-treat yung mga tao, mga kapatid, yung mga taong nabahagian niya po ng salita po ng Diyos. Yung mga taong kung paano niya talaga binigyan ng pansin po mga kapatid. And that's one thing mga kapatid that yung pag-rejoice ng mga kapatiran is maging more abundant, hindi po kay Paul, but more of the Lord Jesus Christ po mga kapatid. Philippians chapter number 2, verse number 2, 2, na nabasa na po natin kanina, fulfill ye my joy, that ye be me like
minded, the same love, being one accord. Amen. Magkaisa tayo mga kapatid. Hindi yung dapat hindi parang, ay hindi kasi pastor, ganito ako, ganito lang. Magkaisa tayo mga kapatid. Lalo pa magkaisa tayo sa salita ng Diyos sa tamang katuruan na binigay sa atin ng Panginoon. Another thing is in verse number 29, the Bible says there, receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such in reputation. Mga kapatid, ganun po dapat. Hindi dapat tayo titingin kung ano yung status ng buhay ng isang tao, but we have to receive therefore in the Lord with all gladness. Amen. Kaya mga kapatid, makita po natin dito kung paano si Apostol Pablo na meron siyang saya sa mga kapatiran, sa mga believers, mga kapatid, that even is praying for them, that this believer was a fulfillment of his joy. Amen. And truly mga kapatid, na yung leader po ng church, yung mga leaders po mga kapatid, yung joy po nila sa mga members, if they were seeing them mga kapatid na magpapatuloy sa gawain ng Panginoon, magpapatuloy na magsuporta at tumutulong po sa lahat po ng bagay as a member of the church. At lumalago po mga kapatid sa katuruan at natututo pong mahalin ang salita ng Diyos, ang Diyos po mga kapatid, ang ministry. Now mga kapatid, that's what ganyan po yung balik sa pastor. Na kapag nakikita ko mga kapatid na tayo lumalago, na tayo nagkakaisa, na tayo ay nagbibigay ng tulong, whatever help it is, nagpapatuloy tayong sumuporta sa church po mga kapatid, that's the very joy of the pastor. Amen? Pero mga kapatid, kapag nakikita ng isang pastor na yung member na mimiss po yung mga seats, what do you think is the pastor would feel about it? Sa tingin niyo ba masaya yung pastor na hindi nakikita yung member? It's not, mga kapatid. Because again, we are studying the word of God and kumbaga parang saan kaya siya? Ano kaya yung ginagawa niya mga kapatid? At tandaan niyo mga kapatid, na mabilis makita ng isang pastor kung nawawala yung isa. Kasi usually, meron ka talagang inuupuan. At yung upuan na yan, para bang pinirmahan mo yan na, akin to ba? Kaya mga kapatid, madali talaga makita na kapag wala ka. And that's one thing that a pastor, we don't see that the member of the church were out. Amen? But if the pastor, if the leader of the church see you're growing, spiritually learning, mga kapatid, sa mga katotohanan sa salita po ng Diyos, natututo tayo na kung paano mahalin ng Diyos ng sobra, na unahin po ang Diyos po mga kapatid, ang Kanya pong salita, ang Kanya pong ministry, more than anything else in this world. That's the very joy of the pastor po mga kapatid. Now, and lasting mga kapatid, makita po natin dito na sinabi ni Apostle Paul about in verse number 1 sa Philippians chapter number 4 is about the crown. My joy and my crown. My joy and crown. Now, these believers mga kapatid were a reward to Apostle Paul. Amen? Kaya mga kapatid, Paul mentioned about the crown of righteousness at hindi lang po mga kapatid sa kanya but sa lahat. And mga kapatid, a crown, it pwede po siyang tawagin as what? As a reward as well mga kapatid. Na blessing mga kapatid kay Apostle Pablo. Kasi mga kapatid, as what we can see at naintindihan natin sa mga attitude na meron po yung Philippians, that their attitude towards Apostle Paul is maganda. Then also their attitude towards the things, mga kapatid, may mga false teachers kasi na dumating dito which ito po yung pinag-usapan po natin mga kapatid sa chapter number 3. But the problem that we can see is just yun lang. It is not like on the other places or churches mga kapatid na pinuntahan ni Apostol Pablo na ang daming problema. But dito mga kapatid, it's all about the doctrinal problem in, somebody is teaching them about mga mali pong turo mga kapatid pagdating po sa salita ng Diyos. Now mga kapatid,
Sa lahat po ng bagay po na yan, dito po sinabi ni Apostle Paul, "So, stand fast in the Lord, my dearly beloved." And that word right there, mga kapatid, yang pong sinasabing, "So stand fast in the Lord." Amen. Mga kapatid, anumang mangyari sa buhay natin, let's stand fast sa Panginoon. Huwag po sa akin, mga kapatid. I may fail you. Pwedeng yung expectation nyo sa akin, mga kapatid, is hindi ko ma-meet. Pwede yung standard natin hindi magtugma. Maaring meron kang hinahanap na isang grabe ganitong standard sana na pastor at hindi ko po yan na-meet, o pwede kang mawala. Kaya mga kapatid, ang encouragement ni Apostle Paul sa kanila is, "Therefore, my dearly beloved, and long for my joy and crown, and so stand fast in the Lord, my dearly beloved." And this is a great admonition of Paul, that this message po, mga kapatid, is a reminder for us na kahit ano pong nangyayari dito sa mundo, mga kapatid, ano pong mga issues ang nangyayari po sa mundo, na ito pong kasalukuyang days na to, which is evil po, mga kapatid, let us stand fast in the Lord. Amen? I know you have hardship. I know yung mga bagay na hindi po sumasang-ayon sa gusto nating mangyari sa atin pong buhay, mga kapatid. But let us stand fast in the Lord, my dearly beloved. Amen? Now, our days are evil. Kaya nga sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang salita po ng Diyos is under attack. The doctrines were under attack po, mga kapatid. In this present evil days po, mga kapatid, the doctrine was misled, misplaced, misunderstood, and misinterpreted by the leaders of the church. Ayan po yung tunay na nangyayari po sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo magsastand pa sa katotohanan, hindi tayo magsastand pa sa Panginoon, kawawa tayo, mga kapatid. Because out there, they're going to lead you, mislead you, na yung direction na dapat binibigay sa inyo, mga kapatid, is hindi po tama, at kung saan-saan ka dinadala. Amen? Kaya, mga kapatid, it is important na maintindihan natin that we have to stand fast in the Lord. At hindi po sa tao, mga kapatid. Amen? Yung katuruan sa kaligtasan po, mga kapatid, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi ng mga leaders sa panahon ngayon, it was misunderstood. Ibig sabihin, hindi na paintindi ng tama, mga kapatid, sa mga tao. Ang daming pinapagawa sa tao para lang maligtas. At hindi po nakasang-ayon sa salita po ng Diyos. Amen. Kaya, mga kapatid, if the Bible tells us na ang kaligtasan ay nandyan lamang sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, na siya ay namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muli nabuhay. Kung yan ang sinabi ng salita ng Diyos sa panahon po natin ngayon, yan talaga yan. Dadalhin ka ng mga kung sino-sino, mga kapatid, sa Old Testament, sa future, na kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan para ikaw ay maligtas. At mga kapatid, in these present times, yung turo sa kaligtasan, some of them are na misunderstood. Hindi alam ang katotohanan po, mga kapatid. Amen? At hindi lang po yan, mga kapatid, umiikot sa iba't ibang sekta, mga kapatid. Kasama na po dyan yung Baptist. And that's why, mga kapatid, nananatili tayo na ang salita po ng Diyos, yan ang ating final authority in everything. In all matters of faith and practices po, mga kapatid. Amen? So what we can do, mga kapatid, is to stand fast in the Lord.
The preachers, hindi na po malid yung mga tao sa tamang katuruan, but they are mixing the law and the grace. Amen? Hindi ma-distinguish kung ano yung prophecy and mystery about Jesus Christ. Why? Because they are hiding the mystery thing about the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, ang kailangan at magagawa natin, mga kapatid, sa atin pong buhay is to stand fast in the Lord. At yan po yung isang bagay na piniplead ni Apostle Paul sa kanila. Stand fast in the Lord, my dearly beloved. You are my joy. I long for you, and you are my crown. So please, stand fast in the Lord. Amen? At yan, mga kapatid, ang sasabihin ko rin sa inyo as what Paul says. Na sa mga darating na bagay at mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, manatili ka sa Diyos. Amen? Manatili kang malakas, hindi sa pastor, sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, if we are encouraged by the pastor and we're blessed by the pastor who preached you right, at again, mga kapatid, dapat yung strength natin doon pa rin manggagaling sa Panginoon. Amen? If God gave us a pastor who really teach us right, then it's a blessing. But our strength, yung atin pong kalakasan, mga kapatid, sa atin pong buhay, dapat manggagaling sa salita ng Diyos, manggagaling sa Diyos. Amen? Kasi mga kapatid, again, people will fail you. Ang dami pong nangako sa akin, mga kapatid, na tutulong. Pero konti lang talaga yung gumawa. Kaya mga kapatid, this is an illustration for you that you don't need to trust men. At huwag ka talagang magtitiwala sa tao, mga kapatid. Kasi ma-fail ka talaga ng tao. We trust each other for the work of the ministry. Amen? I trust Brother Julius and Brother Art to help me in this ministry. But mga kapatid, I don't put every trust for them. My trust, mga kapatid, is nasa Diyos pa rin na gagamitin tong dalawang ito, si Brother RR, kung sino man sa ating lahat. That's how I trust. Nagamitin tayong lahat, mga kapatid, dito sa gawain na ito, mga kapatid, para itong gawain ito is magpatuloy. Amen? At somehow, mga kapatid, makikita mo na parang hindi naman yung gusto mo yung nangyayari. Tama? But what else we can do? Magtiwala pa din sa Panginoon. It feels, mga kapatid, na parang siguro, Pastor, parang sira naman siguro yung ulo mo. Wala na nga nangyayari. Ba't tiwala ka pa rin, tiwala sa Panginoon? Because He is my God. At dahil ba hindi binigay ito, ibig sabihin, hindi na ako magtitiwala? Dahil ba hindi binigay itong bagay ito, hindi na ako magpapatuloy, hindi na ako magsastand fast? Because in my previous life mo, mga kapatid, I have been, na-experience ko na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. And again, hindi naman lahat ibibigay sa inyo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon that we have the Holy Spirit that always intercedes into our prayers, na yung binibigay ng Panginoon sa atin is yung ating pangangailangan. Kaya mga kapatid, right now, leaders and preachers cannot distinguish the prophecy and the mystery about the Jesus Christ. They use, kumbaga ang pagkakaintindi nila, mga kapatid, parehas lang yung bagay na yan. But it is not. Kailan pa naging parehas yung prophecy at mystery? Na yung prophecy, pinraphecy, ni-reveal. Yung mystery, ibig sabihin, hindi pa nare-reveal. Nakatago. Nung ni-reveal na, saka lang siya naging na-reveal. But the mystery the prophecy was already there. And even the prophets who gave the hint kung ano po mangyayari sa future po, mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, kung yan naman yung ating paniniwala na merong kaibahan regarding of prophecy and mystery for others, para sa iba, mga kapatid, napaka-extreme po natin. Hindi naman siguro kayo, but ako. Parang it's for them, it's too much. But again, mga kapatid, why would it's too much when it was written on the Word of God? Paano magiging too much yung bagay na katotohanan na nakasulat mo sa salita ng Diyos? Amen?
Kaya mga kapatid, mas okay na po sa akin na pinagtatawanan ako ng mga tao na ayaw akong pakinggan ng tao, mga kapatid. Basta nagsasabi ako ng tama. And if even mga kapatid that yung mga nakakilala sa akin is hindi na ako balikan, it's fine. Kasi mga kapatid, way back in Bible school, I already decided to follow Jesus. What I mean is, kung mawawala yung mga kaibigan ko at sa pagpapatuloy ko sa pagtayo sa tamang katuruan is mawawalan ako ng mga fellowshipping pastors po, mga kapatid. Mananatili ako sa katotohanan. And I will defend that. And I will stand fast in the Lord in that matter. Bakit, mga kapatid? Kasi nasa Bible. Because it was written in the Bible. Amen? Kaya mga kapatid, ang mahirap kasi dyan, yung mga traditionalists, matatamaan kasi yung kanilang mga turo. So yung stand fast nila, mga kapatid, wala doon sa Panginoon, kundi sa mga nagkikradle, mga kapatid, sa kanilang turo. Kasi pagka binuksan mo yung ganitong bagay, mga kapatid, maraming tatamaan. Baka maraming umalis. Baka hindi ka nasuportahan. And which is, mga kapatid, nangyayari po yan. Meron isang church po, mga kapatid, na may isang member doon na is really giving a support to the church at isa po siya sa mga malalaki yung giving. And then later on, mga kapatid, na natagpuan niya yung right division teaching. So ano pong gagawin ng isa? Umalis siya sa church. Bakit? Wala man dun yung katotohanan. It's all nawala na. So naging yung mga kapatid, parang napakalaking kawalan. Siyempre, pera yung pinag-uusapan eh. Kaya nga, mga kapatid, we have to stand fast in the Lord. At hindi po sa tao, mga kapatid. Kasi kung sa tao talaga yan, mga kapatid, ikaw lang po yung kawawa dyan. And some po, mga kapatid, they were trying to believe that the scriptures was all for us. At lahat para po sa atin, mga kapatid. At wala pong kaibahan yung mga bagay na meron dyan sa salita ng Diyos po, mga kapatid. It's just the same, everything is just the same, everything is for us. Kaya mga kapatid, you have to stand fast in the Lord. And I don't believe to a pastor and preachers who will say that from Genesis to Revelations, everything will be the same. The salvation is the same from the beginning unto the end. I don't believe in that teaching po, mga kapatid. One thing is, nung nailabas ba si Adam tsaka si Eve, nangangailangan ba sila ng kaligtasan? Do you think that when Adam was there in the Eden, do they need salvation? Nung ginawa sila ng Panginoon? I don't think so. Because God gave them an image like God. They are perfect when they were created. Amen? Why would they need salvation? Kung perfect ka naman nung kinreate ka. Pero anong deal ng Panginoon sa kanila? Huwag mong kakainin yung prutas na nasa gitna. Nung kinain nila, mga kapatid, doon pa sila nagkaroon at doon pa sila nangailangan ng kaligtasan. Bakit? Kasi yung kasalanan, pumasok na. But the beginning was different. Kaya mga kapatid, if they're gonna say that it is just the same from the beginning to the end, it's a lie. It is not a same thing. Then how will you prove when Adam and Eve need salvation on the day nung wala pa yung sin? Paano i-reconcile yung mga ganyang bagay, mga kapatid? So stand fast in the Lord. Kaya kahit tayo, mga kapatid, magbanday tayo sa mga turo-turo na naririnig natin. And I know, mga kapatid, when you scroll on your Facebook, there's a lot of teachers and preachers you're going to hear. Mapapakinggan yung mga kapatid. Be careful. Be mindful.
Kasi mga kapatid, baka kung saan kadalahin ng mga bagay po na yan, mga kapatid. Churches became apostate in this time. At tinatanggap, mga kapatid, yung mga bagay na hindi naman nakasulat sa salita ng Diyos. Tinatanggap yung mga bagay na binaviolate na yung salita ng Diyos, pero sa kanila okay lang. Papatuloy lang, mga kapatid. Amen? Somebody asked me, Pastor, paano kung may pumasok dyan sa inyo na LGBTQ? Come on, you're welcome. Bakit naman hindi kita welcome? You have to listen to the Word of God. And somebody asked me, paano yan, Pastor? May pumasok sa inyo na nagli-live-in lang sila. Paano yan, Pastor? Hindi sila kasal. Bakit ko naman papagtabuyan? Kasi mga kapatid, this is not on this na. Nandun po kami nung sa one of my friend was asking me about that. Paano yung mga, nagbigay siya sa akin ng mga example na paano. So, bakit ko naman pagtatabuyan yung mga yan? They have to be here because they need to listen to the Word of God with truth. Amen? At kung hindi nila kaya, mga kapatid, pag hindi kasi kaya mga kapatid, lalabas naman talaga yan. But the most important thing is nakapakinig sila. Kaya mga kapatid, why would I do street preaching? Nakikita may natigiya, pagtapos ko, parang wala lang. What is my goal about that? Para marinig ng tao yung tamang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? And even mga kapatid, somebody would say, Pastor, wala namang yan, wala namang resulta yung mga ganyang bagay. I don't believe that. I don't believe na wala pong result yung mga street preaching. And my goal, mga kapatid, to do it, hindi para magparami po ng membro, kundi makapakinig sila ng tamang kaligtasan. It's just the gospel. It's all about the gospel po, mga kapatid. It's not about me na maging popular. Uy, si Pastor Jeter, bro, street preacher yan. Hindi, mga kapatid. It's not about that. And tuwan-tuwa nga ako, mga kapatid, kasi nagla-live ako pa, nag-street preaching ako eh. And natutuwa ako, mga kapatid, kasi some of my friends were listening into that. Kasi nakita ko, nag-watch eh. Amen? Nagamit pa yung technology. Hindi naman sila yung pagsasabi ako, nandito naman ako, nag-live lang ako. At least nakapakinig sila, mga kapatid. And so we have to stand fast in the Lord. Kaya mga kapatid, kung if we are discouraged sa buhay po natin, mga kapatid, this is a good reminder for us na kahit anong mga bagay na pinagdadaanan natin, mga kapatid, going back to chapter number 3, 20 and 21 po, mga kapatid, let's read that again. Nang sabi dyan, mga kapatid, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, our Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, who shall change our body that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Now imagine mo, Paul was saying here, that therefore, my beloved brethren, conclusion, therefore, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Amen. Kaya mga kapatid, ito po yung isang bagay na to na dapat nating maintindihan, mga kapatid, that Paul reminds the Philippi, even us, to stand fast in the Lord, my beloved. Now si Apostle Pablo, he doesn't want anyone to be fall away. Mga kapatid, please lang. Kung nagpaplano ka, mga kapatid, na gusto mo nang umalis ng simbahan, sana bago ka umalis, mag-usap muna tayo. Hindi naman kita pipigilan. Pero baka yung pag-usapan natin, it will change your mind. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Hindi naman kita pipigilan eh. Why would I stop you from getting out of the church? But let's talk muna for a while. Maybe I can change your mind through the Word of God. Amen? Salamat, mga kapatid, that some of you are coming back. And when you come back, nandito kayo, mga kapatid, I pray that you will listen to the Word of God so that you will grow more and more. At hindi ka na aalis ulit. Amen? Bakit ka hindi aalis ulit, mga kapatid? Because you're going to learn from here now. You're going to learn more. What I mean is, mas matututo ka, mga kapatid, kasi makakapakinig ka patuloy ng salita ng Diyos.
Kung ano po yung sinimulan ng simbahan na ito, mga kapatid, na nagsimula sa salita ng Diyos, ipagpapatuloy po yan, mga kapatid. At wala po ibang magpapatuloy niya, mga kapatid, kundi tayo. Amen? Sino magpapatuloy nito, mga kapatid? Alangan, tumawag ka pa dyan sa labas. Tapos pagdating dito, iba na naman yung turo. Ganito yung ginawa, ganito, ganyan. At least dito na sa inyo. Amen? So, mga kapatid, Paul doesn't want it na lahat po tayo is ma-fall away. But ang gusto po natin sa isa't isa, mga kapatid, is to be faithful in serving God. Amen? To be faithful in God. Now, Paul often reminds us through the Word of God to stand fast. Kaya mga kapatid, kung bubuksan po natin yung salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter number 15, verse number 58 po, mga kapatid. Sabi ng Bible, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable." Pag sinabing unmovable, dyan ka lang. "Always abounding in the work of the Lord." Amen? Mga kapatid, huwag niyo pong pag-iisipan na yung pagtrabaho niyo sa church, paggawa niyo ng bagay sa church is something vain. Because the Bible says, always abounding in the work of the Lord. Now, it is not only in here sa church. Kasi mga kapatid, ikaw mismo yan, kung saan ka pumunta, mag-abound yung work ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? For as much as you know that your labor is not in vain with the Lord, in the Lord. Amen? So bakit magiging vain yan sa Panginoon, mga kapatid? Kung ang ginagawa natin is para po sa Panginoon. 1 Corinthians chapter number 16, verse number 13, ang sabi diyan, mga kapatid, "Watch ye, stand fast in the faith, and quit you like men. Be strong." Alam ko, mga kapatid, sometimes, dumarating tayo sa punto ng buhay natin, mga kapatid, na parang nanghihina tayo. Lahat tayo, mga kapatid, dumarating sa punto ng ganyang bagay. Huwag mong iisipin na hindi po ako nanghihina. Hindi po ako si Superman. O si Superman nga, kahit paano, pag may kryptonite na, wala na. Diba? Si Samson, kalakas na sa tao. Kahinaan, babae. Mga kapatid, we do have weakness in our life. Weakness sa buhay po natin, mga kapatid. But ang sinabi ng Bible, be strong, quit you like men, stand fast in the faith. Amen? Makakarinig ka, mga kapatid, in here that study about the Word of God to make your faith grows more po, mga kapatid. 2 Corinthians chapter number 1, verse number 24. The Bible says po, mga kapatid, "Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy, for by faith, ye stand." Kaya, mga kapatid, hindi po mangyayari na makakapag-stand ka, mga kapatid, kung hindi po tayo lumalago. Kung hindi ka lumalago, mga kapatid. Kung hindi ka magbabasa, kung hindi ka pupunta ng church para makinig, para lumago, it will never happen. Kaya makikita mo, mga kapatid, yung iba, they cannot stand in the faith. Amen? Galatians chapter number 5, verse number 1. The Bible says here, mga kapatid, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free." Mga kapatid, doon tayo po naligtas, pinalaya po tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Sa lahat ng bagay na meron tayo. "And be not entangled again in the yoke of bondage." What is the bondage na sinasabi ni Apostle Paul dyan, mga kapatid? The bondage that we have is the only thing is sin. And now Christ made us free from that. Huwag nating ibalik yung sarili natin sa kasalanan. Dati na tayong na-bond dyan, mga kapatid. Huwag mo nang itali yung sarili mo sa kasalanan. Mahihirapan tayo, mga kapatid, I'll tell you. The moment na binigyan natin ng puwang yan, mga kapatid, mahihirapan tayo, mga kapatid. And some were shy and ashamed to get back in the church. But I salute sa mga taong alam nila nagkasala pero bumabalik sa simbahan kasi gustong matuto, mga kapatid. But we have to stand fast. We have to learn. Ephesians chapter number 6, verse number 13. The Bible says, mga kapatid, "Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand." And what? "In the evil day, and having done all, to stand." Mga kapatid, pag wala po yung salita ng Diyos sa atin, huwag mong sabihing malakas ka.
Huwag mong sabihing pastor ka. Baka magulat na lang tayo mga kapatid na hulog na tayo sa tulay. Amen? So mga kapatid, we need the whole armor of God so we can stand in the evil days. 2 Thessalonians chapter number 2, verse number 15. The Bible says, mga kapatid, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistles. Amen? So makita mo mga kapatid, that the Apostle Paul, lagi niya pong binabanggit yung bagay po na yan. Because mga kapatid, ang gusto po mangyari ni Apostle Paul, ang gusto po mangyari ng Diyos sa atin, is to stay strong. Amen? Manatili tayong malakas mga kapatid, kahit na nanghihina po tayo. Kahit may problema, manatili po tayong malakas. At patuloy po tayong lumago, even during the difficult times in our life. Amen? And I know some of you are going into that. Difficulties in our time. Hardship po mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang bottom line lang lahat ng naman yan mga kapatid. Kung mawawalan po tayo ng sincerity sa salita ng Diyos at interest sa salita ng Diyos mga kapatid, someday, we will fall away. Maniwala ka sa akin mga kapatid. The more you understand the Word of God, the more na nagkakaroon ka ng accountability. The more na matatakot ka sa kasalanan. Amen? But the more na hindi mo binibigyan ito ng pansin, iisipin mo yung mga bagay, lahat-lahat na ginagawa natin, na kahit mali na, okay lang. But the Word of God is there. If you love God, you should love His Word. Amen? And if you love God, we should love everyone. Kaya mga kapatid, this is a good reminder for every one of us. Stand fast. Huwag mong iisipin na yung mundo magbubuti pa. Mga kapatid, hanggang sa patagal ng patagal, pasama yan ng pasama. Kita nyo naman yan mga kapatid kung ano yung tinatanggap ng mundo ngayon na noon hindi tinatanggap. Kung ano yung tanggap ng panahon before at yung panahon ngayon. Magkaiba na siya mga kapatid. Hindi siya magkaiba na parang in the sense na magkaiba, but palala siya ng palala. Kaya nga the Bible is really present, redeeming the time because the days are evil. I-redeem mo yung time mo mga kapatid kasi nga yung evil is just there. So mga kapatid, tayo bilang isang Kristyano, stand fast in the Lord. Amen? Mga kapatid, kumukuha ako ng lakas sa Diyos. At nadadagdagan po yung lakas niyan dahil nandyan po kayo mga kapatid. Because of you. As my joy, as my inspiration na magpatuloy, na magturo po mga kapatid kasi nandyan kayo at nakikinig. But the bottom line of that is I stand fast in the Lord. Amen? Kasi mga kapatid, kung sa inyo talaga ako totally kukuha ng lakas, wala na, discourage na ako, ilan lang kayo. Wala na. Aray ko po. Wala na. Amen? But since from the start mga kapatid, I don't look on numbers. I look who's there. Hindi ako maghahanap ng wala. Ang hahanapin ko yung nandyan at willing makinig. Amen? Kayo, hindi man ako mahanap. Nandito lang naman ako palagi. Wala naman kayong pipiliin. Magpili pa kayo. Isa lang man ako. Amen? But the bottom line is, every one of us, we have to stand fast in the Lord. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, salamat Panginoon sa tanghaling ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, O God. Lord, thank you for your word. Thank you for the scriptures that always reminding us sa buhay po namin, Panginoon, that we have to stand fast. Manatili po kami, Panginoon, sa inyong
salita sa inyo pong gawain, Panginoon. Lord, help us, help everyone, O God. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Pawagin po si Brother Art para sa ating closing prayer and closing hymn.